Welcome to Alpha Serye. Tuklasin ang mga kwento ng buhay at pag-ibig na puno ng kilig at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento. Ate Celine, may bisita ka, sabi ni Gerald. Nakatayo ito sa pintuan ng kwarto niya. Nasa paanan nito si Marchie. Mas madalas pa nitong kasama si Marchie kesa sa kanya. Parang ito ang amo ng alaga niya. In fairness, Marchie seemed to be fonder of her. Kapag pareho silang nasa bahay ni Gerald, sa kanya mas lagi nakadikit si Marchie. She got a new job now. Tatanggap siya sa trabaho sa opisina ni Alex. Magsisimula na siya sa susunod na linggo. Salamat sa Diyos at hindi na niya kailangan umuwi ng 10 oras ng gabi. Wala sanang problema ang ganoong oras ng uwi kung araw-araw ay masusundo siya ni Alex. Ang problema ay may trabaho ito sa umaga kaya hindi dito kayang sunduin siya araw-araw. Alam ko, sabi niya habang sinisipat ang sarili at ang suot sa salamin. Ine-expect mo siya? Tanong ni Gerald. May pagtatakang gumuhit sa mukha nito. Oo naman. Si Richie? Bigla siyang lumingon dito. Si Richie? Oo, siya yung nasa ibaba. Anong ginagawa niya rito? Gusto ka raw niyang makausap. Paalisin mo na. Sabihin mo tulog pa ako. Kausapin mo na. Mangiinis lang yan, sabi niya. Si Alex ang hinihintay niyang bisita ng araw na iyon. Hindi. Magsasorry daw siya. Napatingin uli siya rito. Magsasorry? Natawa nga ako eh. Siya ang nabugbog, siya pa ang magsasorry. Nagkibit balikat siya. It's a trap. May binabalak yan. Mukha naman siyang sincere, ate. Talaga lang ah. Kausapin mo na. Ibinasya niyang pagbigyan ng kapatid niya. Naging malapit din ito kay Richie noong mga panahong sila pa ng dating nobyo niya. Kaya siguro, madaling maglubag ang loob nito. Binaba niya sa sala si Richie. Gusto ko lang mag-sorry tungkol sa nangyari. Yun ang unang salitang binitawan nito. Ang unang balak daw nito pagkatapos mabukulan ni Alex sa mukha ay ang gumanti. Hindi titigil hanggat hindi rin ito nababasag ang mukha ni Alex. Magaling siyang sumuntok in fairness, sabi nito patungkol kay Alex. Nagbo-boxing yun, casual na sabi niya. Napakamot ito sa ulo. Kaya pala. Nagdesisyon daw itong baguhin na ang masasamang ugali noong nasa ospital ito. May ilang bumisita sa akin, may nag-text, may tumawag pero kahit isa ay walang nagpahayag ng simpatya para sa akin. Buti nga sa'yo yan, mayabang ka kasi. Ayan, nakatapat ka na. Karma yan, pre. Magbagong buhay ka na kasi. Ilan lang daw ang mga iyon sa mga text messages na natanggap nito. Alam daw nitong karamihan sa mga yon ay nagbibiro lang. Birong totoo? Wika nito. May mapait na ngiti sa mga labi. Ganoon na raw ba ito ka-antipatiko? Hindi mo talaga alam. Gusto sana nang itanong dito. Most men blacked out when being punched, but Alex's punches apparently made Richie see the light. She wanted to chuckle at the thought. Nakahinga siya ng maluwag. Ang akala niya ay nagsisimula pa lang ng matinding gulo sa pagitan nito at ni Alex. Gusto raw nito makausap si Alex upang personal na makahingi ng paumanhin dito. It was a good idea. Patungo na sa kanila ng mga oras na yun si Alex. Nagplano sila nitong kumain sa labas at manood ng sine. Upang hindi magulat si Alex na daknan sa kanila si Richie, ipinasya niyang tawagan na ang kanyang nobyo. Nagulat ito katulad ng inaasahan niya. It's a trap. Baka may ibang plano yan. Wika nito. Amazing! Yun mismo ang naisip niya nang una niya marinig kay Gerald na may balak ng humingi ng paumanhin sa kanya si Richie. She found it unbelievable,
But she and Alex were sometimes compatible in many ways. Kahit ang mga isip nila ay magkasundo. Their almost simultaneous near-death experiences probably had something to do with it. Hindi. Mukha naman siyang sincere, sabi niya rito. Ikinuwento niya rito ang mga pangyayaring nag-udyo kay Richie upang magbago ito. Kilala ko siya. Alam ko kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kung kailan siya nagsisinungaling. You don't know that man, love. Naging nobyo ko siya, Alex. Hindi ito kumibo. Sige na, kausapin mo na siya. Paglalambing niya. Mabuti na yon kesa naman magdemanda pa siya. Pag ginawa niya yon, baka sa korte na lang tayo palagi mag-date. Sinundan niya na maraming pagtawa ang sinabi. Halos kauumpisa lang ng pagdinig sa kasong isinampa nila laban kay Billy. Wala pa rin siyang naririnig na sagot mula rito. Hindi naman ito itinatago sa kanya na matindi talaga ang pagkapikon nito kay Richie. Alam niyang maglalaho iyon sa sandaling makausap nito si Richie. And Richie was totally repentant. She was sure of that. Natuwa siya nang mangako si Alex na kakausapin si Richie pagdating nito sa bahay nila. Pero hindi ito dumating sa oras na inaasahan niyang naroon na ito sa bahay nila. Heavy traffic? Pero linggo noon, maluwag ang trapiko sa ganoong araw patungo sa kanilang lugar. Aksidente? Wag naman po sana, usal niya sa sarili. Maingat magmaneho si Alex kaya malabong mangyari ang pangamba niya. Iniisip niyang tawagan uli ito pero naunahan siya nito. Lumayo siya kay Richie bago ito sinagot. Nasaan ka na? Tanong niya sa nobyo. Tinawagan ako ni Marky. Pinapupunta niya ako sa kanila. Emergency raw, sabi nito. Pinsan nito si Marky at malapit ito sa kanya. May ilang pagkakataon na ring nakaharap at nakausap niya ito. Ano raw yung emergency? Hindi ko pa alam. Basta daw, magpunta raw ako ron. Hindi ka na makakapunta rito ngayon? I don't know. Paghihintayin ko pa ba si Richie? Wag na. I-sked ko na lang kung kailan kayo mag-uusap? Hindi ito sumagot. It was obvious that he really did not like the idea of talking to Richie. Sinulyapan niya si Richie na mukha pa ring maamong tupa. Kung makikita lang sana ito ngayon ni Alex, baka matukso pa itong himasamasin si Richie na parang isang tuta. Pero nawala na ang oportunidad na iyon. Naagaw na ni Marky o ng anumang nangyayari dito na sana naman ay hindi masama. Pero nangako ang nobyo sa kanya, nakakausapin nito si Richie at wala siyang balak palagpasin yun. Kung hindi pwedeng magkausap ngayon ng mga ito, marami pa namang araw. Siguro, pagtagal-tagal, mapag-isip-isip niya na wala naman talagang masamang kausapin nito si Richie. Na hindi maganda yun nagtatanim ng sama ng loob. Maaari siguro magtanim ng sama ng loob kung ang taong pinagtutungkulan ng galit at patuloy na ginagawa ng kasalanan. Yung taong gusto na magbago at humingi na ng pangunawa, grabing katigasan na ng kalooban kung hindi pa rin ito papansinin. Hindi siya naniniwalang ganoon katigas ang puso ni Alex. He was the nicest guy she had ever known. Nangako si Richie na handa ito kung kailan ito pwedeng kausapin ito. Paglipas ng 3 oras ay tinawagan niya ang kanyang nobyo upang kamustahin si Marky. May bisita siya na matagal na naming kaibigan. Sagot nito nang itanong niya kung bakit ito ipinatawag ni Marky. So, hindi emergency. Nadidismayang sabi niya. Emergency rin siya dahil kung hindi ako nagpunta agad kina Mark, hindi ko na siya abutan dahil babiyahe na patungo sa probinsya yung kaibigan namin. Matatagalan na uli bago ko makita yun. Babae o lalaki ba yung kaibigan mo na yun? Lalaki, bakit? She heard him chuckle. Nililinaw ko lang. Ano ang ginawa niyo? Tanong niya. Nagkamustahan, uminom, kina Marky lang kami.
Ang aga-aga pa, sabi niya. Bihira nga pagkakataong ito. Nandyan ka pa? Nakauwi na. Nakauwi na? Bihirang pagkakataon pero inuwian mo agad. Umalis din agad yung kaibigan namin dahil kailangan na niyang bumiyahe pa probinsya. Sabi nito na parang nabasa ang iniisip niya. Saka, hindi namin pwedeng lasingin yun dahil magdadrive pa. Hindi na siya kumibo pero ang umusbong na pagdududa sa isip niya ay hindi na nawala. Totoo ba ang sinasabi nito o gumawa lang ito ng kwento upang maiwasan si Richie? Hindi naman niya sinasabing sinungaling ang nobyo niya pero baka dahil talagang ayaw nito makausap si Richie ay mas pinili na lang nito magtahi ng kaunting kasinungalingan. Baka iniisip nitong mas mabuti na yun kesa ang masuntok lang uli nito si Richie. Pwede niyang kumpirmahin ang hinala niya sa pamamagitan ng pagtawag kay Marky at kasabwatin na lang ito upang hindi malaman ni Alex na kinausap niya ito. Pero masyadong malapit si Mark dito. Baka hindi ito mapagkaila sa nobyo niya. Ipinasya niyang kausapin na lang si Marky na wag nang kasabwatin ito. She sent him a text message. Hi Mark, nagkita pala kayo kanina ni Alex. He sent her a prompt reply. 5 days nang di nagpapakita sa akin yun. Di kayo nagkita kanina? Hindi. Why? Wala. Parang may nabanggit siya na magkikita kayo. Thanks. Nagsisinungaling pala talaga sa kanya ang nobyo. Pagkalipas na 1 oras at kalahati, ay pumarada sa labas ng bakuran ni Celine ang sasakyan ni Alex. Hindi niya ito tinawagan. Hinihintay niya talaga kung ano ang gagawin nito. Alam niya na pagkatapos nila mag-usap ng pinsan nito, ay ito naman ang tatawagan ni Mark. Ang hindi lang niya alam ay kung paninindigan nito ang pagsisinungaling o aamin ito. Pwedeng kinuntsaba nito si Marky, pero kung kilala niya ito, hindi siguro nito yun gagawin. Aamin agad ito sa kasalanan nito. Malamang na ang pakay nito ngayon sa kanya ay humingi ng kapatawaran. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Hindi niya itinatago ang pagkainis niya. I'm sorry, sabi agad nito sa kanya. Ba't ka nagsinungaling sa akin? Ayon dito, ayaw lang daw talaga nito makaharap si Richie. Pwede naman daw nitong kausapin si Richie, wag lang muna sa mga panahong iyon. Pwede raw ito magkunwari na walang problema sa pagitan nito at ni Richie, pero ayaw raw nito ng ganoon. Ayaw mo ng plastikan, wika niya rito. Parang ganun na nga. Sabi nito bago sumulyap sa relo. May oras pa naman, pwede pa nating ituloy yung plano nating kumain sa labas. Next time na lang, Anya. Galit ka sa akin? Tanong nito. May hatid na kalungkutan sa kanya ang natuklasan niya kay Alex ng araw na yun. Nagtatanim pala ito ng sama ng loob. Hindi pala basta-basta naglalaho ang galit nito. Kahit pa yung mismong kaaway nito ang nagpakumbaba at humingi ng tawad. Kung si Richie ay hirap itong patawarin, paano pa kaya si Billy? Mababakas pa rin ang galit niya tuwing mapag-uusapan nila si Billy. Paano kaya kung sa kanya ito magalit? Hindi rin kaya siya basta-basta mapapatawad nito? Susuntukin din kaya siya nito? Hindi naman siguro. Ibang usapan naman siguro kapag siya ang sangkot. Unang-una, mahal siya nito. Si Richie at si Billy ay hindi man lang nito kilala. Siguro kung naging kaibigan muna nito si Richie bago nag-away ang mga ito, mas madali nitong maiintindihan ni Alex. Gaya ni Gerald. Malaki rin ang galit nito kay Richie dahil sa ginawa sa kanya. Pero dahil may pinagsamahan dati ang mga ito, madali nang lumambot ang puso nito para sa dati niyang nobyo.
Nabanggit niya ang insidenteng iyon kay Erica. Ganoon daw talaga ang ugali ni Alex. Nagkikimkim daw talaga ito ng galit. Hindi raw ito basta-basta nakakalimot. But the good thing was, he also would not forget a good deed done to him. Sisiguruduhin daw nito na matatanggap ng kung ano man ang nararapat. Dati-rati, nung bata pa yan, hindi talaga yan mapapalagay hanggat hindi nakakaganti at hindi niya na-express ang nararamdaman niyang galit. Sabi ni Erica. Usually, yung kamao niya ang nagpapahayag ng galit niya. Hanggat tingin niya ay may injustice na nangyari. Hindi naman siya naagrabyado kay Richie. Paalala niya. Si Richie pa nga ano ospital dahil sa mga sugat at pasa nito sa mukha. Sinuntok niya si Richie, di ba? Kaya niya to sinuntok in the first place ay dahil nagalit siya rito. May sinabi si Richie na pambabastos sa'yo. Yun ang kinagalit ni Kuya. Masyado sigurong masakit yung mga sinabi ni Richie kaya hindi mapatawad ni Kuya. That's Kuya Alex for you. Pag sinaktan mo siya, he has a mind that doesn't forget. Pag minahal mo siya at minahal ka niya, he has a heart that doesn't forget too. Kaya pag nasa hearing kayo, wag na wag mo siyang lalayuan pag nasa paligid si Billy. Sinundan nito na marahang tawa ang sinabi. If it's any consolation, ang manuntok lang naman ang pinaka-violent na kaya niyang gawin. Mas matindi raw ang nagiging galit ni Alex sa isang tao kapag ang sinaktan nito o binastos nito ay hindi siya mismo, kundi ang mga taong mahal nito. Ate! Ate! Tinalasan ni Celine ang pandinig niya. Nasa loob siya ng kwarto niya at nakaharap sa computer. Ate! Ate! Si Gerald nga ang tumatawag sa kanya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nakita niyang patakbo umaakyat sa hagdan ng kapatid niya. Bakit? Tanong niya rito. Panoorin mo raw yung balita sa TV. Sagot nito. Bakit? Basta. Sumunod siya rito sa pagbaba ng hagdan. Nasa sala ang mga magulang nila at nakaharap sa telebisyon. Mag-aalas 7 na ng gabi. Katatapos lang nila maghapunan at kapapasok lang niya sa kwarto nang marinig niya ang pagtawag ni Gerald. Pagsulyap niya sa telebisyon, larawan ng isang lalaki ang kasalukuyang naka-flash sa screen. Si Billy yun. At tungkol dito ang balita. She stood there, stunned, while listening to the newscaster. May dumukot daw kay Billy na isang grupo ng mga kalalakihan habang naglalakad ito, di kalayuan sa tirahan nito. Lagpas hating gabi na nang maganap ang naturang insidente. At nagsisimula na raw magliwanag nang matagpuan ito sa isang tambakan ng mga basura. Puno ng sugat at pasa ang mukha at katawan nito. Hindi ito kumikilos pero buhay. Billy was rushed to a nearby hospital. He remained unconscious inside the ICU because of head injuries. Napaisip siya. Ganoon din ang nangyari kay Alex. Nagmamadaling pumanhik siya sa kwarto niya at tinawagan ng kanyang nobyo. Nasaan ka? Tanong niya rito. Sa bahay, kauuwi ko lang. Sagot nito. Nanonood ka ba ng balita? Hindi. Nandito pa ako sa garahe. Kalalabas ko lang ng kotse. You sound frantic. Bakit? Nasa balita si Billy. Ano ang nangyari? Tanong nito. Inilahad niya rito ang napanood niya sa balita. Nagpahayag ito ng pagkagulat. May suspect na raw ba? Walang sinabi sa balita. That's terrible. Wala ka bang kinalaman doon? Basta na lang yon lumabas ng kanyang bibig. Itinatanong mo kung may kinalaman ako sa nangyari kay Billy? Tanong nito. Mababa ka sa tinig nito ang hindi pagkapaniwala. Oo. Bakit? Sagutin mo na lang yung tanong ko, please. Wala akong alam. Naniniwala ka? I don't know. She sighed. Wala ka ng tiwala sa akin? Kailan lang ay nagsinungaling ka sa akin? Nagsasabi ako ng totoo ngayon.
Ano ang patunay na nagsasabi ka ng totoo? Alam ko, napakalaki pa rin ang galit mo kay Billy. Kung si Richie hindi mo mapatawad hanggang ngayon, kahit pa nasuntok mo na siya at kahit nakikipagsundo na sa'yo, paano pa kaya si Billy na parehong muntik na tayong patayin? I swear to God, wala akong alam sa nangyari. Hindi ko alam yan. If you honestly believe na may kinalaman ako sa nangyari kay Billy, then call the cops. Maghihintay ako rito sa bahay. She sensed sadness and disappointment in his voice. Hindi ko sinasabing may kinalaman ka. Nagtatanong lang ako, sabi niya. He disappointed her first. Sinagot na kita pero hindi ka naniniwala. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ako ang paniwalaan mo. Saka na lang tayo mag-usap, sabi niya bago niya ito diniskonekta. Agad din niyang tinawagan ito ngunit hindi niya ito sinagot. Gulong-gulo ang isip niya. Kaya ba maging kriminal ni Alex? Hindi na ba talaga ito matututong magtimpi ng galit? Hindi na ba nito matututuhang lumusaw ng galit? Kaya ba niyang pakasalan ng isang lalaking kinokontrol ang emosyon nito? Nasa korte na ang isinampa nilang kaso laban kay Billy. Ang korte na ang magbibigay sa kanila ng katarungan. Sigurado naman na silang mahahatulan at makukulong si Billy. Bakit kailangan pang gawin yun ng nobyo? Please like, subscribe, notify,